Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, pitsa 27 sa buwan sa Enero 2026. Sa nga sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako yung higala sa kanginan Attorney John Destacamento. Ubanin na sabi ninyo sa usa ka oras nga pagbinalitaay ug panaghisgot sa mga dagko nga isyu dinhi sa ato apan sa dili pa ato sang sayran gikan sa Pag-asa Visayas kung mupadayon ba ni kung hangtod kanos aning bugnaw nga weather no atong nasinati matag kadlaw ng buntag ug even within the day atong sayran sa latest weather update gikan ni Ma'am Janina Marte. Good morning Ma'am Janina. Good morning, Attorney John. O sa itong mga suging paminaw matong latest weather update. Paghapon kita ginamonitor na low pressure area or bagyo sa sulod o gawa sa itong Philippine Area of Responsibility. O padahayon gyapong nakaapektar kining northeast monsoon dinha sa may Luzon o dinhi sa may Visayas. O para naman sa itong weather condition dinhi sa may Central Visayas, karong adlaw makasinati kita. O generally fair weather nga lalay tsansaan mga mulalabay na mga pag-ulan. Nganhi sa Visayas, makasinati gihapon kita og kasarangan ngadto na sa kusog nga paghura sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa aminang silangan. Diin atong kadagatan magpabiling kasarangan ngadto na sa kusog ang kahimtang. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay nay pagunas unyang alas 9:23 sa buntag ug motaog kini unya sa alas 4:27 sa hapon. Temperatura nato magduwa kini sa 24 ngadto na sa 29 degrees centigrado ug atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 5:46 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 8:06 na. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DST Pag-asa Mactan kini si Janina Marte may buntag ug daghang salamat. Ma'am Janina. Yes, sir. Yes, good morning ma'am. Kaning talagsaon nga kabugnaw man ba nga atong masinati ato ang mabatyagan matag kadlawon matag sayo sa buntag. Makaingon kong talagsaon ma'am kay even kadtong naa sa lain nga lugar nga ang expected kay init nakasinati man na aning talagsaon nga kabugnaw. Pwede nato explain sa atong viewers ma'am karon sa Hello Cebu kung unsay hinungdan ani og hangtod kanos man ni siya mopadayon. Yes, sir. Kining usually nato na masinati naman kabugnaw na ang temperatura usually sa December, January, March tungod ni ato kaning natay prevailing weather system na northeast monsoon, sir. So kini atong northeast monsoon mo atong prevailing na system na diin ang iyang dala na hangin kay bugnaw ug uga. So kuning northeast monsoon sa ato ang pinulungan mao ni ang amihan no? Yes, sir. Okay. So hangin og uga, so mao ni ato matagamtaman. So you said maybe maka-expect by even up until March. Yes, sir. Usually mga February, sir, and starting by March, sir, din ha atong start sa atong dry hot seasons. Okay. Daghang salamat Ma'am Janina Marte gikan sa Pag-asa Visayas. Good morning ninyong tanan diha sa inyong buhatan ma'am. Why sa pa yan, sir? Mao kadto atong weather update gikan sa Pag-asa Visayas karon atong lion ang mga front pages sa mga lokal ug nasyonal nga mga pamantalaan. Sugdan nato sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, landfill woos force metro-wide clamp.
Sa Super Balita, TV reporter interbyuhon sa LTO Central Visayas. Sa The Freeman, Court of Appeals denies Cortes plea. Ombuds ruling upheld. Sa Banat News, gamaoy giluba sa amigo, patay, gibalikan o giduslak sa diskuhan. Sa Philippine Daily Inquirer, China Embassy called out over tiff with Philippine XX. Sa The Philippine Star, ferry sinks off Basilan, 18 dead, 24 missing. Sa Manila Bulletin, 317 survive ferry sinking off Basilan. Og sa Tempo, Roro ship sinks, 18 dead, 24 missing in Basilan waters. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga namantala karon sa mga nagkadaiyang newspapers lukob nasod. Sa atong pagbalik, mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. DC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule,
there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. CC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, meeting sa ASEAN Tourism Forum dinhi sa Sugbo, gisugda na. Ang gituki sa unang adlaw sa maong meetings ang pagpatagamtam sa kalambuan sa komunidad tungod sa turismo. Atong sayran ang kasayuran gikan kang Gian Navarro. Sa unang adlaw sa serye sa mga meetings ubos sa Tourism Forum sa Association of Southeast Asian Nations dinhi sa Sugbo, gituki ang pagpalambo pa sa turismo sa isig kanasod. Atol sa 63rd ASEAN National Tourism Organizations meeting, gihimug-atan sa kadagkuan gikan sa Department of Tourism nga kinanamatagamtaman sa komunidad ang kalambuan gumikan sa pagdagsa sa mga turista. Matod sa chairperson nga si DOT Undersecretary Verna Buensuseco nga wala nagagikan sa usara ka lugar ang mamahimong kaugmaon sa turismo sa rehiyon. Makapot kini pinagi sa paghiusa sa mga strategies, standards o pagsiguro sa kaayuhan nini. Kay pinaagi sa gihimo mga panagsabot. Moresulta kini sa mas maanindot nga kasinatian sa mga bisita, competitiveness sa mga laganan o pagpalambon usab sa palibot. May our discussions lead to outcomes that are concrete and forward-looking. Outcomes that support sustainability without sacrificing growth, that accelerate digital transformation while protecting trust and safety, and that keep communities at the heart of the tourism economy so that the benefits of travel are felt not only in arrivals, but in myriads of opportunities. Gipasalamatan sa Vice Chair gikan sa Singapore nga si Oliver Chong ang Pilipinas gumikan sa may nitong pag-abi-abi nga na kanila kung unsa man ang nahimong kasabutan, magamit kini aron pagpakusog pa sa turismo sa isig kanasod hangtod na sa umaabot. Our agenda reflects the critical priorities that will define our sector's future, from enhancing seamless travel facilitation and connectivity to promoting responsible tourism practices. So let us continue to strengthen our partnerships and align our efforts in steering towards a more vibrant, resilient, and future-ready ASEAN tourism landscape. Ning semana sa gunson nga meetings ang himuon ubos sa ASEAN Tourism Forum diin, sabutan usab nila ang mga ministers gikan sa ubang nasod sa Asia ug kalibutan. Kabahin kini sa collective commitment sa grupo nga kayang magtigi sa ubang suok sa kalibutan ang ikadalit sa isig kanasod sa Southeast Asia isip sustainable o premier tourism destination. Gian Navarro, CCTN News. Subay niini kapin 5,000 ka mga pulis, sundalo ug taga-ubang ahensya sa gobyerno gipakatap atol sa usa ka semana nga ASEAN Summit dinhi sa Sugbo. Send-off ceremony gipahigayon ni adtong Sabado sa South Road Properties, pinanguluhan sa kapulisan sa Central Visayas. Hepe sa kapulisan sa Central Visayas. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante.
Kapin sa 5,000 ka mga pulis, sundalo, gubang ahinsya sa gobyerno ang gipakatap sa Timog Central Visayas aron sa pagpatuman sa hugot nga seguridad sa mga kalihukan sa ASEAN Summit 2026. Gipahigayon natong Sabado ang send-off ceremony sa City de Marisa Southward Property sa pagpangulo sa hepe sa kapulisan sa Central Visayas, Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Sa data nga gipahibaw sa Piero 7, maabot sa 3,486 ang sa PNP, 147 sa EFP, 101 sa Philippine Coast Guard, 327 sa Bureau of Fire Protection, 450 sa Office of the Civil Defense ug Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o guban pang ahensya nga mipadala sila nga mga personnel sama sa Department of Health, Naval Forces Central ug ang matag Local Traffic Management. Atol sa send-off ceremony gipahibaw ni Maranan nga lakip sa deployment ang suporta alang sa mobility assets ug logistical resources sama sa 51 ka mga patrol cars, 50 ka mga motorsiklo, 2 ka PNP Airbus units ug sangkap sa kahimanan sa komunikasyon alang sa ilang command center. Gibutyag ni Maranan nga ang maog ginakanon sa mga police personnel ug mga sundalo nga ipakatap sa ASEAN Summit mausab ni ang gigamit sa paghatag sa Malampuson nga Sinulog Festival nga gisaksihan sa 5.2 milyones ka mga tawo. Kini nagpasabot nga napamatud-an na ang kalidad ug abilidad sa PNP ug ang kaabag nga ahensya aron matunhay ang mga dagkong kalihukan sa Central Visayas. ASEAN activities will be held here in the island of Cebu. And with the presence of these distinguished gentlemen and ladies, together with so many resources that we are witnessing displayed at this very moment, we are assured that the ASEAN activities here in the province and the Tri-Cities of Cebu Island will also be safe and secure. Una na nga mipakatap og mga security personnel sa probinsya sa Bohol. Sanglit nag-una usab didto ang kalihukan sa ASEAN Summit. Di nahimong malampuson ug walay natala nga dagko nga insidente. Kagahapon gisugdan ang ASEAN meeting sa tulo ka mga syudad sa Metro Cebu, nga mao ang syudad sa Mandaue, Lapu-Lapu ug syudad sa Sugbo. Usa sa hugot nga gipangandaman sa kapulisan mao ang pagsuroy unya sa mga tourist destination sa mga delegado o mga partisipante sa ASEAN Summit. Nga tungod ani, paligunon pa nila ang police visibility sa tulo ka mga syudad ug sa probinsya sa Sugbo. Giangko ni Maranan nga walay pagsirado sa mga karsada sa Sugbo, sanglit ilanang nga gibansay kung unsaon nga dili mabalda ang dagan sa trapiko kung dili ihatod nga delegado sa matag venue sa ASEAN. Matod sa general, nga igo lang nga magpahunong ang mga traffic enforcers o PNP personnel sa mga sakinan sa mga eskina kung moagi na ang convoy o dili kini magdugay. Wala namang major road closure. Ang i-implement natin dito ay yung stop and go scheme. Ibig sabihin, pag dadaan lang yung ating mga delegates by way of convoy at kailangang istapin yung mga kasabay na sasakyan, ganun lang. Huwag mag-alala po ang ating mga kababayan kasi yung stop and go scheme, hindi naman po tatagal na napakatagal yon. More or less, baka mga 1 minute or less than 1 minute ka. Kasi pag dumaan kasi ang convoy, na nakalagpas yun, in a matter of seconds, go na uli yung traffic natin. Wala nakitang hulga sa seguridad ng kapulisan sa mga dako nga kalihukan. Apan bisan pa man niini, alerto ang Piero 7 hangtod nga matapos ang ASEAN Summit sa Enero 31, 2026. Gipahibaw ni Maranan nga ilang ipatuman ang gun ban sa Timog Central Visayas gikan pa niadtong Enero 17 hangtod sa Pebrero 1. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing balita, konseho sa Dakbayan sa Mandaue may kondinar sa brutal nga pagpatay sa iro dinha sa Barangay Kanduman sa maong Dakbayan. Kagahapong adlaw gipasakaan og kaso ang tawo nga mipatay sa maong iro. Kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Nipasa og resolusyon ang Mandaue City Council atol sa ilang regular session kaganinang buntag pagkondenar sa brutal nga pagpatay sa labrador nga iro ngadto sa merkado sa Barangay Kanduman. Matud sa resolusyon nga ang Mandaue nipasiugda sa pagrespetar og paghatag og bilis sa mga pet. Sa nasayran gibunalan og kapila sa tindera ang iro, human matud pa midasmag sa sudlanan sa buwad og human adunay miingon nga iro kining buang tungod naglaway. Apan gihimakak sa tag-iya nga infected ang iro, gipasabot nga aduna kinihigot apan nakaikyas human gikitkit ang kadena. Matud ni Kapitan Dante Borbajo nga gipahigayon ang mediation sa duha ka kampo ni atong Biyernes apan desididong mopasaka og kaso ang tag-iya. Nangay pasaylo niya magmaluoy sa ta kay nihilak ko siya pero wa tay mahimo kay ang complaint na desidido ng sagyod.
Yang complainant ingon makapasaylo siya pero iya yung ipostro ang case. Karong adlaw gitakda ang pag-file og kaso ngadto sa Police Station 6 nalubong na usab ang iro. Ang naglubong ang atong ERT na to. Tagapayan may naglubong kay siyempre og naay mamatay ang iro diha o matali madali. Kanam dito mga ERT may mulubong gid mga iro diha sa atong daan. Kimuro iya na ba itong gilubong balik ka? Ang giugkat? Iyang giugkat balik, iyang gipahilo na og balik. Sa nasayra na ang tendero sa Buwa dili taga Mandawi ug igo lang nag-abang tungod sa iyang negosyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Cebu City Mayor Nestor Archival miklaro nga himuon rang transfer facility ang Inayawan Sanitary Landfill. Hinuon mag-agad ra sila sa mahimong tubag human nananghid ang DNR gikan sa Korte Suprema. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga himuon lang isip transfer facility ang Inayawan Sanitary Landfill sa higayong tugutan kini sa hingtungdang korte. Atul sa meeting nila uban ang Department of Environment and Natural Resources sa miaging simana. Usa sa mga nakita ni Secretary Rafael Lotilla ang pagbukas sa landfill isip temporaryong labayanan sa mga basura. Apan di sa iyo ng mamahimong sistema, gumikan kay mananghid pa man sila sa Korte Suprema alang sa mong lakang. Mong mag-agad na lang silang archival sa mamahimong tubag ngadto sa ahensya o sa korte aron dili na mo grabe pa ang krisis sa basura sa syudad. Now you cannot just tell us, that's a bad idea. Then if that is a bad idea, give us a good idea. We're very happy about it. But telling that is a bad idea, then that's bad. And please give us the right thing. Samtang walay problema alang ni Vice Mayor Tomas Osmeña, bahin sa gimong lakang karong sirado na ang naandang labayanan sa basura sa Barangay Binaliw. I believe in balance. I don't believe in fanatics. Don't touch the environment because that's the way God made it. You know, niya na ba? May numdumang gisirad-an niya tong tuig 2016 ang Inayawan Sanitary Landfill, pinasikad sa writ of kalikasan nga gidoson-usab sa Korte Suprema. Tungod dini, pursigido si Archival sa strikto papatuman sa no segregation, no collection policy sa syudad. Kay pinagi nini, mas mugamay na ang ihatod nga basura ngadto sa ubang labayanan sa kalungsuran. Maong adunay hangyo ang mayor ngadto sa ubang ahensya ug sektor nga nagduha-duha sa kasamtangang krisis sa basura sukad sa nahimong bating gidangatan sa Binaliw Landfill. There's so many ways in helping each other. But there only one way that this will fail by putting or one or two messages in the Facebook that's detrimental to everyone. Samtang isugyot si Osmeña sa mga kaubanan sa konseho nga magpaabot na lang sa technical report sa DNR bahin sa nahugnong basurahan. Kini aron magiyahan ang mga konsehal sa higayong pursigido sila mo paygayon og executive session bahin sa gidangatan sa mong labayanan. That's my stand. I'm not against the hearing process. Just follow. Do your staff work first. Get the data first. Get the expert to speak out. And then once they give the report, then you ask your question. Do not just start discussing among yourselves. Ian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 16 anyos nga babay gipusil sa iyang ama-ama samtang nagtalikod sa barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa investigasyon sa kapulisan, migawas nga gikasuko sa suspect ang nga nitug-an ang biktima ngadto sa iyang inahan dihang gipagngan kini og suga samtang siya nagkaon. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Felerca. Nagpaalim karon sa tambalanan ang usa ka 16 anyos nga babay. Human siya gipusil sa iyang stepfather niadtong Sabado, Enero 24, pasado alas 6 sa gabii sa Timpolok, Barangay Gunob. Ang suspect gibanabanang nagpangidaron og 54 ngadto sa 55 anyos. Matod sa mga igsuon sa biktima, gali makatuig na kining kapuyo sa ilang inahan. Gisaligan kini nga magbantay sa usa ka gasoline station nga nahimutang sa lisgot ang lugar gikan sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon ug sa maong lugar usab magtinda og balot ang inahan sa biktima.
Matod sa 39 anyos nga igsuon sa biktima nga si Nena Ortega nga sa wapang mong insidente, nagkaon ang iyang manghod sa gipuy-an nga panimay ni ini. Apan gipagnan sa iyang stepfather, kinsa naa nagpuyo sa pikas balay tungod kay nakakonek ang ilang kuryente. Hinungdan nga ni sumbong ang iyang manghod ngadto sa ilang inahan. Apan wa sila magdahom nga kalit kining pusilon sa suspect. Lakaw ang akong manghod, padung dito sa gawa sa gitindahan sa akong mama, then nilakaw po na ang suspect. Pero ang suspect mo unang naabot dito sa akong mama. Then moto pagkakita sa suspect ni balik na sa ni duol siya dito sa akong manghod kay nagtalikod man ang akong manghod kay sa nagatubang silang mama ba. Giduol siya dito siya kuot sa ayahang bag nga sling bag o dito siya kanang pusil dito sa buko-buko lapos sa dughan. Human sa insidente, daling nakasibat ang suspect. Ang usa ka igsuon sa biktima nga si Maria Teresa Pahugot, kinsa naninda usab og balot at bang sa pwesto sa iyang inahan, wa magdahom nga iyang nadungog nga buto mao na dekadto ang pagpusil sa iyang manghod. Natuo ko nga kanang ligid ra ning buto ba. Pagtanaw na ko nga ako na manghuna kadugo. Muna nga, ang lalaki ma'am, ang suspect ma'am, ning dagan dili naglakaw ra. Ni ana siya nga naay gipusil dito, pero siya ang namusil. Gisuwayan pa kini niya og gukod apan gipugnan siya sa iyang bana tungod kay aduna kini dalang armas. Sigun usab nila nga nakainom ni anang higayon na ang suspect. Matod ni Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga padayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan. Ang suspect dili tagadakbayan sa Lapu-Lapu, apan padayon na nilang gisubay ang mga posibleng taguanan ni ini. Sigun usab niya nga posibleng way lisensya ang armas nga gigamit sa suspect. Dili gid siya gwardiya ma'am, so dili ni siya posible di gid ni siya lisensyado ma'am, kay wa man ni siya ikon yun affiliation sa any security agency. Si Pahugot ni butyag nga hangtod di madakpan ang suspect, magpadayon ang kakulba nga ilang gibati tungod sa hulga nga ilang nadawat. Pagsukan sa paghuman pang pamusil, niana daw na ang lalaki, ang suspect nga, iyaw daw ming hudon og patay. Muna sa pagkakaroon, dili jud may mahimutang sa mong balay. Kay labi na, naimukasa gamay na tuuming kung siya na. Basin ba kung sudlon mi niya sa mong balay ba pamusilon mi kay niana man siya nga hudon mi niya og pamatay. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug kadto mga balita, inyong nakita kagahapon sa itong programang Sayri 47. Sa itong pagbalik mga ubay-ubay tag mga hisgutan, unya ato sa makauban, si ahong partner, Malu Inocando Tabar. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. CC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious.
If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Limery, SM Lipa Batangas, Kingpo Boulevard, Davao City, SM Mindpro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Linkitcay, Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. The SM Seaside Showroom, 2nd floor, City Wings, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. CC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, mga ikong dispensa. I'm sorry, I'm late. May I come in? Yes, you may. Yes, Ma'am Malu. Nasya ko ba nga naman yung traffic? Uy, gigan sa eskwelahan sa kong anak as a school bus mother, no? So, 6:30 to 6:45, mo gina kong oras, magawas na yun, Miss Balay. Kay, ato pa na ko siya eskwelahan sa Kanduman. Buong ko, gigan na lang yun sa eskwelahan. Hangtod na lang yun nabot diri. Unsa day na, attorney? Kuhan man partner, I don't know if it was dry run, pero ganina sa report ni Sir Gian, ongoing na madaya mga ASEAN meetings. Oh, yes. Tourism Forum meeting. So, it could be partner, kaya dito sa SRP, doon naman sa tayo nakita nga daghang mga pulis sa kakarsadahan, then mga daghan ko no nag-blink-blink. Oh, yes. Ngun si Mampongging, siya nga abi na kog naidakop ang LTO. Oh, dili dakop, pero basin di ay nasa dakop unya. So because of the meetings in different areas, kay murag na may meeting area by hotel, nya New Star, no? Unya ang giingon gid nila is kinahanglan ko no inig na mo abot nga delegates stop and go man nilang gibuhat. Okay, naaman sila dedicated lanes partner. Alang sa katong mga convoy sa mga bisita. So kana sige lang dili sad bitaw na tibuok, dili man sila maglungtad. So ato alang sa nang okay ra late ka, you may come in. So unsa man imong bound karon? Kon good. Ang ako rig yung bound karon nga kanang excited ko sa imong discussion. O lagi kay kagahapon ubay-ubay man tong mga dagko kagahapon partner first kay na ay filing. Murag karon murag kuan gid ato international o national ato ang updates. Murag naka kuan sad di sad palupig ito mga national issues. But let's start with international partner. Yes. Kay kagahapon na ay balita nga na-confirm na or kining na giingon na sa ICC nga kuan fit to stand on trial si former President Rodrigo Duterte. So ato pa kung atong binisayon, okay kuan na siya physically fit, mentally fit siya nga moatubang sa mga huwis nga taralon sa hukmanan makaya ra niya nga patubagon sa mga kaso nga gisangat batok niya. Yes. Why excuse nga di siya mo pakita og di siya mo atubang og di siya basahan sa mga reklamong gisangat batok niya kay matud pa nga kuan ko no ang decision sa International Criminal Court fit to stand trial. Dili ka kumayon kag fit to stand trial apil na ni ang utok panglawas makaingon ka nga way kakulian silang nakita mao nga angay nga ipadayon ang iyahang pagdungog sa kaso. Sakto ba attorney? Naaman to niingon gani nga kami naman tay. So kay gusto man sila kay basig ingon man to sila nga di kuno fit.
Ambot lang sad nila Kami na basig sa ilang diha, tay. inspection. Bitaw dagan bitaw na mirma. Oh. Ayun pa no, try. Mag-practice sa mo diri. Oh. Nga ari sa mo preso. Nagay to'y pari nga ni pirma. Oh, si Father kasi pangalan to. Ubod. Oh, Father Ubod. Oh. So, muna, karon human sa pila ka buwan nga dilatar kay supposedly September man unta to i-confirm ang mga charges iya aron masugda na ang trial. Karon kay makuha na gyud nanay bag-o nga schedule. Yes, February 23. February 23. Question, abogado man gyud ka. Lawan na. Kani Paresit na sad ko diri abi na ko humanang law school. cross Yes, Your Honor. Cross-examination. Make it easy, Your Honor. Mutanda lang ko, attorney. Katong mga pleadings nga ilang gisangat nga ni resulta aning desisyon karon sa korte nga fit to stand trial, matawag ba tuog kanang strategy o baka delaying tactics on the part of the the accused or the lawyers? Depende sa kinsa imong pangutan-on partner kay kung ako'y lawyer, kung ako'y prosecution lawyer, I will really say nga they are just delaying the proceedings, but kung ako si Kaufman ug naa sa kampo ni Duterte, of course, i-exhaust sa nato tanan nga legal remedies. Okay, understood. But what is the implication also of this kanang decision that he is fit to stand trial? Kanang dili ba ka makagamit as defense kaning imong wika, nakay gipamati, murag nakay mental whatever. Murag somehow partner no, it gives us a glimpse nga kay di ba that's one of the contentions man sa ilang kampo nga tiguang na si Tatay Digong. In fact, that was one of the reasons kanong ni hangyo sila nga may ulang unta katong sa tuy tawag katong murag bail, equivalent sa bail nila. Nga wala in the end wala ra sad gi wala gi grant sa or ICC. to transfer him to another country nga pwede ra siya house arrest kana. So wala sa nila gi-consider, and here karon dunay ni examine sa iyaha, dunay ni check up sa iyaha, and then after sa maong examination dili check up nga usa lang ka tawo. Ang akong pagsabot batod sa korte, lain-lain nga mga murag dili siya ingon nga usa lang ka doctor na siya second opinion, another opinion pagyud para lang gyud siguro ma-exhaust ang tanan nga possible nga iisa usab sa prosecution kay ningon na bito before na kuyapan kana daghan kuyapan ko dito mga siyang kwarto. Well, possibly siya, but ang pagkuyap partner di mas gyud it doesn't necessarily mean affect, na dili na ka maka-stand in trial, but yes, sakto to imong giingon partner nga panel of medical experts nga gihulagway pa gyud nga independent panel of medical experts. So maybe walay connection sa prosecution, wa say connection sa sa defense, gikuha lang yun sila para thoroughly vetted to ensure that they are neutral and that they will give whatever is angay nga ihatag nga findings nila. Sa post ni Attorney Cristina Conte, ningon siya nga this decision kuno mao kuno ni ang angay untang muhunong na anang mga or mupakgang na sa mga drama about tiguang lalaki kay matud pa ang korte kuno tataw nga nakakita nga si Duterte is a perceptive person nga dunay lapad nga pagsabot sa mga kasong gisang at batok niya. Niingon siya nga nahuwasan sila bisan pa man sa iyang mga alleged o gitumbok nga mga kakuliang panglawas medical conditions niya, he has functional mental capacities. The panel of experts even mentioned nga iya kuno mga kondisyon sa iyang kalawasan dili makapugong niya nga muhatag sa iyang testimony. So daghan man gud tong niingon attorney nga katong first niyang pag-appear mura siya natuba. Ningon ang mga tawo nga naunsa man to nga pag Senate hearing isog magkayo asa naman mo ari ana ba? So nahibong ang mga partner tawo. na usa murag natug nagay uban mag wheelchair, nay uban Arroyo. hospital. Daghan kay sakit mo tumawag sa ang sakit og kalit nya dahil kung wa pay kaso. I think because nakakita na ta ana good kadaghana diri salida sa ba? Pilipinas. Pero atong karuhon partner kay basig ingno nato nga dili sa ta diri balanse sa to ang pagisgot-isgot. Ningon sad sila nga kining desisyon sa mga ICC judges nga ilang nakita nga fit to stand trial si former President Rodrigo Duterte, dili ni siya decision on the merits sa case.
dili ni siya dispositive sa kaso. Pasabot, Dispositive? dispositive. What is dispositive? Dispositive portion Oh. is the portion of the ruling or the decision. Ala, Katong naingon, wherefore. Wherefore. Actually, mo na akong nabasahon. Oh, Para makabaw ko, mo na akong lead. Tinuod partner. So ang dispositive adto man ay pasabot ana kay this does not dispose yet of the case kay of course ato nang giingon wala pang gay pre-trial, so this is just preliminary. Igo lang ni ingon na okay, go na ta kay okay man. Importante ito nga word gisulti ni Attorney Conte katong word nga perceptive kay as a witness or as an accused dapat sad nga kay baw ka unsay nahitabo sa imo diha mo It is testify kay in court. crucial because basa na sa imong mga kaso, kinahanglan sad nga maklaro sad nga kay for sure mo magay na ang kuan kanang salida, if salida man gani amo sad na gamitong depensa, di ba nga not fit to stand trial. So murag para sa kuan o sa side sa mga katong biktima sa extrajudicial killings, murag maka guginhawa siguro sila kay yes kanang padayon na gyud ang kaso. Nya Sa akong pagsabot sa post ni Attorney Conte, murag excited sila. Excited sila. Kay murag nilihok na gyud. Kay nilihok na gyud unya kining kuan sad partner. Inana ang nakanindot kung independent and fair bitaw ang mohukom partner ang Uy, forum. pag ginana, independent. Unsay tawag nimo sa korte sa Pilipinas? Independent and fair man sad. Independent Pero and mo fair pero wala inhibit. may gifile. Sometimes mo inhibit lang, mahadlok. mahadlok. So sakto, actually, sakto ra sad gyud bitaw na inaana ang mo rule ba at least makaingon ka, but di ba ka kaingon sad attorney kay nabi uban maingon nga unsa man mo ay kanang grabe gibayran gyud mo kanang inaana gyud kadato ang alahang kanhi kauban nga ilan na rong kaatbang murag mo ilang pasangilan nga because gibayran mo. Kana daghan na kay ng mga ipasiatab unya nga binayran and all, di ba? It all started atong ang ilahang narrative man gani kay it was a surrender. Gi-surrender kuno ang ato ang soberanya, sovereignty to a foreign entity sa dihang ato ang gitugyan didto ang former president. But all that kini ato makomento karon wa gyud nilabot sa merito sa case dito sa sige ra gyud tag sawsaw. So ang ato lang jud sad ani is kining paabot ta sa kaning trial unsa say ipakita dito because I think wala man gyud nag-retract ni former President Rodrigo Duterte nga iya jud nang gipahigay, iya jud nang gihimo ang war against illegal drugs. And kasabot man sad ta, in fact, naadyo yung mga supporters niya, sentimental supporters, in fact, kay hangtod karon niingon gyud sila nga, laban man mo addict, laban man mo, may kay dili ka mo ang gipatay, may dili ka mo rape and all. Kingnan na ko na, dapig man ka na, siguro addict sa imong pamilya, ana ba? Addict guro ka. Kay laban ka, sagwa kay gilabanan mo, kailan ninyo bahala mo din na, pero concern ko para sa naso. So so adto na niya kuan partner ipabuhagay ang iyahang mga depensa kung saon niya because naa naman sa proper forum. So mao na ang latest development partner. February 23 ni live stream sa ICC. Na. Okay, live stream ra ba ni sila? Bahaan na sa nag-comments kay ang mga tao pataka lang comment oy bisag unsa lang. Bisag asa ra ni sila ba sila maabot sa Facebook, sa website, sa YouTube. Sometimes man ako paka-oro masad ni sila oy. Kanang welcome to the Philippines. Kanang bang why kanang nganong nagtuog gyud ka na ang Facebook gyud is the avenue para makapadayag ka sa imuhang mga gibati, but at the same time one post is kanang wrong na dayon. It will reflect on you, oy. Okay raman partner kung legitimate ang sentiments. Di ba namtay giingon nga I may not agree with you pero you have the right to say what you want to say, pero lahi man sad gyud nang kanang trolling and kanang blind following and kanang pakasad-on ang pikas even if both sides am jud nay merits, pero usahay blind following in the sense nga magpakabuta-bungol ta sa good point sa pikas because wala man napabor sa ato. Just because of your political views. And what I don't like are the ad hominem attacks nga. Mga wa nay kwenta, maabot na gyud ana nga, di ba? Or lahi ra ba?
So, mo na siya partner niya. Laing dako dito, ari balik ta sa national. Uli ta diri sa Pilipinas. Ulit ta sa Pilipinas na ikaduha nga impeachment complaint nga gi-file o gi-refer na dayon dito sa House panel, Justice Committee, House Justice Committee ang second impeachment complaint. Mauni Roy kuan, mauni ang exciting sad karon kay dunay mga hungihong nga ang katong impeachment complaint kagahapon gi acceptar na gyud, gidawat na gyud sa Secretary General sa House kay at first katong pag-file nila last week wa man diha di sad mo dawat ang deputy. So mo to nagkagubot. Karon gidawat na gyud, naanay second impeachment complaint nya gi-refer dito sa Justice Committee nya. Exciting ni partner kay ang giingon ra ba nga usa ra ka complaint dapat ang i-file. Nya nay mga ingon ang first complaint ko no is a weak complaint. So dili na ma-entertain ang stronger complaint which is the second complaint by the Makabayan block kuno tan-aw ni nato kung unsa say dangatan. Kung ako ana nya ingon ta na kana day ang balaod attorney nga ang second complaint di na mo mahimo kay katog yung first complaint na mo ako na lang mo complain sa akong kauglingon. Oh, di ba? I'll find somebody, can you file a complaint against me? Make it stupid. Oh, exactly partner. Pero ang kuan magud partner duha mo na ang modes nga pwede ma-initiate ang impeachment complaint. Ang first is dunay private individual, nay private citizen nya assistant siya or naay mo vouch sa iya nga usa ka sponsor gikan sa house. Ang katong ilang complaint mao to iadto sa plenary nya dayon kung ang plenary maoy mo forward dito sa Justice Committee. That's the first one. Ang second mode, partner, is pwede sad nga mga kongresista mismo, sila ang mo-initiate mismo sa impeachment complaint by a vote of at least 1/3. Wow. So, karon partner, kaning ilaha. Kung mo nakatunan sa imo, unsa na nga kuan, law, kuan ni siya. Consti election, ni siya. ay consti day na. Consti ni siya, partner, mga impeachment. Yawan ako na da. So, Sige. kani siya partner, atong ipasabot kay technicalities man sa guni usahay niya. Dayon, pwede maguna madaog. So, sa nay-usa ka kaso nga nag-ingon nga ang kanus aman ma-trigger ang 1-year bar rule. So nay-usa ka kaso nga nitubag ana ma-trigger ang 1-year prohibition nga dili na ka maka-file og second complaint. Yes. Once nga ang katong verified complaint gikan sa plenary na refer na dito sa Justice Committee sa House. So karon wala pa. Karon ang first na Na-refer na to the Justice Committee. to na ka Justice Committee, So which is technically di na gyud ay pwede. pwede pa, pero tanaw na to unsay resulta sa Justice Committee kay sila man ang mo pagawas partner ko sa sila may mo pagawas sa decision. Basta ilang gidawat, but the Justice Committee is chaired by Representative Attorney Jervil Luistro, who was one of the prosecutors sa House katong sa impeachment complaint sa House against the Vice President Sara Duterte. And in interviews, ingon man siya partner nga iyaha kuno ning cold neutrality ang tawagan na iyaha. She will try to be as neutral as possible niya. Dili raman sad siya ang mo decide kay presiding officer raman sad siya dito. So tan-aw ni but that's the nature of an impeachment complaint, partner. Anyone can file. So kung imong unhan dito nya dayon dawaton, I don't know if that's a loophole on the system, but that's how it works. Impeachment is political. It is not a legal proceeding. Although, naay mga legal nga kuan, pero highly political yun siya. Magdepende yun na siya sa kining how, kung naabay mga numbers nga enough diha sa Kongreso, and later on, bisag magkapasa sa Kongreso, dito sa Senate partner, kung naasay number dito enough to convict or to acquit, then depende asay pabor sa imuha. So mo na siya partner ang about sa impeachment sa presidente. Personally, I don't think sad nga mo come into fruition na, but naasay mga hungihong partner nga, di ba, February 6, unsa naman taron, hapit na February 6 partner, oy ato sining atngan kay basig naasay first impeachment complaint against the Vice President for 2026. Kay mao man to ingon nga dili pwede maka 2 ka mo lagi to 1-year bar rule, and then kung mahitabo na partner ba luoya sa tong nasod, no, impeachment complaint ang presidente, na impeachment complaint ang vice presidente, murag
First time in history Tanan nga na lang magpresidente, kay tanan man suito, kamo ni sigig saway, para na ko ba? Uy, ikaw lingkod ri. ikaw ka muna lilinkan. Inoon sa maybe partner part of the filing is naa dyan na yung mga vested interest. Di no? gid na mahimo kay wa may mo reklamo kasagaran nga panagsar gid kaayo ba. Asuway ko na attorney SK pa ko tawag kong anhing Super Bob kay na ako na nireklamo yan. Singinan nga sige, kanay akong pagka-SK, naglabi akong personal gasto, anis akong mamagpapa og na ko'y project. So kung ganan siya, paling kuro na ko siya be. Di ko, huwag tayo kagasto sa ato ang galingon. Kana na hinoong, pirmi ka mo takilid sa May lain kusaw na attorney kay nakaabot ko pag SK na ko ang honorary mo 1.8 niya akong tagaan akong mga konsehal so pila nila mabili na ko. Ya inig na koy Nag-SK pa ka. na akong project. Charity work Di naman madaman akong papa inig man ako pa na need ko og kuan kay wala na gyud may Kapitan ni mo parid papa me. ato. Wala ra ka ng ordinary person inig lugmaw sa kulo tabang na akong papa. Tabang gasto so kaning inani. SK kay dili mo balibad. So kaning yung mga inaani akong pasabot nga nung ako tong gisgutan kanang ginagmay barangay kay nga matters dagan magigyapog mo reklamo bisan pag di mo samot na ni nga puros ni nangita og nagpositioning na sad kanilang gibuhat is not just filing for the interest of the country sos mapaputol ko skuan unsa may ipaputol ni mo buhok. kung ang ilang pag-file kinsay personality Mike Defensor Chavit Singson who are these people? Do you really think nga sa kinailawman sa ilang kasing-kasing ug imo nang ablihan gyud nga ang nagpatigbabaw gyud diha ilang interest pag panalipod sa nasod? Di nasa na sila gusto. Negosante man si Chief Singson. And nag-positioning na sad ni sila kaning mga lihok ron palami sad ni sa possible nga umaabot presidente. No, sa for 2028. Yes, so kani siya sugod na. Sugod ng mga salida. Sa kanta pa ni Insoy sa Missing Philemon, sini-sini na ni. Sini-sini. Sabay-sabay. Pait kaayo. Napay photo-ops. Napay mga, may mga chanting. Diba? So kato, salida ra gito partner. Depende nila, pero para nako, kita nako kadaghan na kay taod na ta sig cover og mga sig cover og mga ingon ani ba. So, what is this for? Maybe, tagaan ito benefit of the doubt. Maybe this is really for the interest of the country. But it could also be for self-interest. Kaya doon na sa mga interest nga panalipdan and doon na sa mga future nga gipangandaman. Sakto ba? So sakay-sakay lang sa takaron kay wata kahibaw atong manok di ay ngadto mao'y makadaog. Kung timingan makadaog mo anang inyoha mga kuan diha, mga show, mga salida. So murabi ani kuan attorney kanang sana ka na bang magduwa ka ba nga kanang dakop duwa ka nang nailinya-linya niya red nya blue nya mo linya nga red o blue tag of war ba red blue yellow leg color niya mayong kag ang pinaka first 5 nga makaari sa color red daghan dayon Christmas party man so ingon ana siya murag depende sa asa ka makalinya og maka-timing basad ka sa linya nga maoy palarang mananao. Diba? Kay weather ra magyud na partner no? Yes, as in weather ra jud. Okay, nya weather sa natong time. Wala tay oras. Di mo extend ta kay. Wala tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa garang ko. Isip mo sa kabata, ang manunubos may tubo og nahimong ligon sa espiritu ug ang grasya sa Ginoo diha kaniya. Ug sama sa manunubos kita mahimong usab nga motubo sa kalam sa unsang pagi. Pinagi sa tumatiludanon nga pagsugot sa kabubutod samahan. Ang pagtuman sa mga prinsipyo sa Ebanghelyo makahatag kanato sa kasa sa kalam ug huptan nato kini sa tibok natong kinabuhi. Sa Mateo 7:24 nagingon, busa ang tanan nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman ini. Naisama sa usa ka tawo
nga maalamon nga nagtungkol sa iyang balay diha sa bato. Ang pagkapatinumanon sa mga sugo samahan mo ang sinugdanan sa kalat. May igsoon, mo kini ang pulong nga naghataw giya sa itong kinabuhi. Pagampo kita. Nang itong amahan, but na mo kabaton o kaalam aron kini ang magtudlo kanamo sa mga mayong butang. Apan una sa tanan, tudloy kami nga magsinugtanon sa tanan mo mga sugo kay dinhiman magsugod ang among kaalam. Amen. At samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ko si Attorney John Destacamento. Itatagbalik ugma sa atong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag. That portion was brought to you by